Simula at po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili po sa church magpahanggang ngayon. This time, God allowed a great chance. We can have the Bible study. Sa oras na ito, ipinahintulot po sa amin ang dakilang pagkakataon na magkaroon kami ng Bible study. This time, God called the brothers and sisters who desire the Word of God. Sa oras na ito ay tinawag ng Diyos sa mga kapatid na nagnanais ng salita ng Diyos. Please open our heart and ears to the Word of God. Pakiusap po, buksan niyo po yung aming puso at pandinig sa salita ng Diyos. This time, please work the Holy Spirit so that we can clearly understand the Word of God. Sa oras na ito, nawa kumilos ang Espiritu Santo upang malinaw naming maunawaan ang salita ng Diyos. This time, from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito, magmula po sa simula hanggang matapos, nagtitiwala lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Okay. This is second time we're learning the Gospel of John. Ito po yung ikalawang beses na pag-aaralan po natin yung Ebanghelyo ayon kay Juan. Let's open to the Bible, John chapter 20. Juan po, Kapitulo 20, 31. talata 31. John chapter 20, verse 31. Juan, Kapitulo 20, talata 31. Okay, 20, 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ang mga ito'y isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yeah, it says the purpose of the Gospel of John. Sinasabi po nito, yung First, you may believe that Jesus is the Christ. upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo. You may believe that Jesus is the Christ, and that believing you may have life in His name. At upang magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So, the Gospel of John says who Jesus is concretely. At sinasabi ng Ebanghelyo kay Juan kung sino po si Jesus ng konkreto. And the Gospel of John focus on how to get the eternal life. At ang Ebanghelyo ayon kay Juan ay nakatuon kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's why the Gospel of John is really important Bible, right? Kaya ang Ebanghelyo ayon kay Juan po ay napakahalagang aklat ng Biblia. So, especially whenever we have the Bible seminar, right? We frequently open the Gospel of John. Kaya sa tuwing meron po tayong Bible seminar, madalas po nating binubuksan yung Ebanghelyo, yung kay Juan. Because it says who Jesus is. Dahil sinasabi po nito kung sino po talaga si Jesus. So it said we get the salvation, we get the eternal life through Him. At sinasabi na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po niya. So last time we learned chapter 1, Jesus is the one who the Word became flesh. Kaya sa nakaraan na pag-aralan natin, si Jesus po, siya yung mismong nagsalita na naging laman. And we learn, right, chapter 2, Jesus who transforms. At sa chapter 2 na pag-aralan natin, si Jesus po ay nagbagong anyo. He changed the water
to the wine, right? Binago niya po yung tubig at ginawang alak. And chapter 3 says Jesus who makes be born again. At sinasabi ng chapter 3, si Jesus po na siyang nganak na muli. Chapter 4, Jesus who became the origin of living water. At sa chapter 4 po, si Jesus po ay naging pinagmulan ng buhay na tubig. In chapter 5, Jesus who gives real rest. At sa chapter 5, si Jesus na nagbibigay ng tunay na kapahingahan. So today we continue learn from chapter 6. Kaya sa araw nito, patuloy natin yung pag-aaralan ng chapter 6. Chapter 6 says Jesus who became the bread of life. Sinasabi ng chapter 6 po na si Jesus po ay naging tinapay ng buhay. Actually, it's not possible. We learn all things in the Gospel of John. Sa katunayan, imposible pong mapag-aralan natin yung buong nilalaman po ng aklat ng Juan. Because we have a limit time, right? Dahil meron lamang tayong limitadong oras, di ba po? So we just learn the most important thing we need to clearly understand. At ang pag-aaral lamang natin yung mahalagang bagay na kailangan po nating maintindihan. In the Gospel of John. Yan po ay sa aklat ng Juan. We think about how do the work of God. At paano po ba gagawin yung gawain ng Diyos? You open your Bible, John chapter 6. Buksan niyo po yung inyong Biblia, Juan Kapitulo 6. John chapter 6, 27 hanggang 29. Juan chapter 6, verse 27, 29. 27 hanggang 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain na sira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Sinabi nila sa kanya, ano ang kailangan naming gawin upang magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. Verse 28, they said to Jesus, what shall we do that we may work the works of God? Sa verse 28, sinabi po nila, ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? They try to do something. They try to do something to do God's work. Sinusubukan nilang gawin po na magawa po yung gawain ng Diyos. They try to do something, some work to get the eternal life. Sinusubukan nilang gawin ng isang bagay po upang magkabuhay na walang hanggan. But it was a complete misunderstanding. Pero yun po ay ganap na maling pagkaunawa. We cannot get the eternal life by doing something, right? Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa magitan ng paggawa ng isang bagay. So, sinabi ni Jesus, this is the work of God, that you believe in Him whom He sent. Kaya sinabi, ito yung gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. Yeah. The things that we have to do for the work of God is believing in Jesus. Yung mga bagay na dapat nating gawin sa gawain ng Diyos ay ang sumampalataya kay Jesus. Yeah, so right, right, we can be saved by faith, not by works. Kaya nalalaman po natin tayo ay maliligtas sa magitan ng pananampalataya at hindi ng mga gawa. So Galatians chapter 2:16 said, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Kaya sa Galatia 2, at nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa magitan ng mga gawa ng kautusan. Right? We get the salvation, right, by faith in Jesus Christ. Tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan sa magitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Not by works. Hindi sa magitan po ng mga gawa. And then also we need to understand what's the will of God. At kailangan din nating maintindihan ano po yung kalooban ng Diyos. Chapter 6, 37 hanggang 40. Chapter 6 po ng Juan. 37 hanggang 40. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy.
sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. It says about the will of God. What's the will of God? Sinasabi po nito kung ano po yung kalooban ng Diyos. Verse 40. This is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believe in him may have a everlasting life. Ito ang kalooban ng aking nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Right? It mentioned what's the will of God, right? Nabanggit po dito kung ano po yung kalooban ng Diyos. Yeah, we get the eternal life by believing Jesus. It's the will of God, right? Kung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa magitan ni Jesus, yan po yung kalooban ng Diyos. Matthew 7:21 said, sinabi ni Jesus, right? Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Sa Mateo 7:21, sinabi po, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yeah. So it says, right, does the will of my Father. Sinasabi po, gumaganap ng kalooban ng aking Ama. It's John chapter 6:40. Yan po yung sa 1 chapter 6 verse 40. So many people misunderstand, right? Pero maraming tao po yung mali yung kanilang They pagkaunawa. try to be saved by doing works, right? Sinusubukan nilang maligtas sa magitan ng mga gawa. It's not the will of God, right? Hindi po yan yung kalooban ng Diyos. So, sinner who is not saved must believe in Jesus to get the eternal life. That is the will of God. Kaya po ang makasalanan na hindi ligtas ay dapat sumampalataya kay Jesus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung malinaw na kalooban ng Diyos. Naintindihan niyo po? What's the will of God? Naintindihan niyo po kung ano yung kalooban ng Diyos? Naintindihan? Naintindihan po? You have to understand. Okay, let's go to chapter 7. Punta na po tayo sa chapter 7. Jesus who became the living water. Si Jesus na naging buhay na tubig. John chapter 7, 37 hanggang 39. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumampalataya sa kanya, sapagkat hindi ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Verse 38, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. 38, right? What's the living water? Ano po yung buhay na tubig? Verse 39, this he spoke concerning the Spirit whom those who believe in him would receive. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Right? The living water means the Holy Spirit. Kaya ang tubig na buhay po, ibig sabihin, Espiritu Santo. So when we got saved, we receive the Holy Spirit. Kaya nang tayo po ay maligtas, tumanggap po tayo ng Espiritu Santo. Kawat chapter 2, you can open the Bible. Pwede niyo pong buksan sa inyo pong Biblia. Kawat chapter 2, 38. Gawa, Kapitulo 2, 38. Chapter 2, 38. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo
upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yeah, when we get the salvation, right, we got the remission of sins. Kaya nang magkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon po tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan. Then you will receive the gift of the Holy Spirit, right? At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tama po ba? Yeah. So when you get the salvation, right, Holy Spirit came to us. Kaya nang magkaroon tayo ng kaligtasan, dumating po sa atin ang Espiritu Santo. Galatians chapter 3:2. Yeah. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Kaya Galatia 3:2, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa magitan ng mga gawa ng kautusan o sa magitan ng pakikinig sa pananampalataya? Anong paraan? Yeah. By the hearing of faith, right? We Sa- receive the Holy Spirit. Tinanggap natin ang Espiritu sa magitan ng pakikinig sa pananampalataya. We get the salvation, right? Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Okay. Let's go to chapter 8. Punta po tayo sa chapter 8. Jesus, who released the sinner from the curse of the law, na pinaalis ni Jesus yung makasalanan mula sa sumpa, pinalaya mula sa sumpa ng kautusan. so it happened. Jesus forgave the sin of adulteries. Kaya nangyari po dito na pinatawad ni Jesus yung kasalanan po ng mga ngalon niya. John chapter 8, verse 1 to 11 says about it. Sinasabi po ito ng Juan chapter 8 verse 1 to 11. But Jesus said, John chapter 8, 11, you open your Bible. Kaya buksan niyo po sa inyong Biblia. Chapter 8, 11, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi niya, walang sinuman Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Sinabi ni Jesus, neither do I condemn you. Hindi rin kita hinahatulan. Sinabi po ni Jesus. The law requires to stone to her Ang hinihiling ng kautusan po ay batuhin po siya. because she committed adultery. Dahil nakagawa po siya ng pangangalun niya. But Jesus said, neither do I condemn you. Pero sinabi ni Jesus po, hindi rin kita hinahatulan. It implies that Jesus will take away her sin by dying on the cross. Pinalipaliwanag po nito na si Jesus po, aalisin niya po yung kanyang mga kasalanan sa magitan po ng kamatayan doon sa krus. Jesus forgave her under the condition he dies for her sin. Pinatawad siya ni Jesus sa ilalim po ng kondisyon na siya'y mamamatay para sa kanyang kasalanan. Right? Jesus forgave her, right? Kaya pinatawad po siya ni Jesus. Because he will die on the cross. Dahil siya po ay mamamatay doon sa krus. So Jesus released us from the judgment of the law. Kaya pinalaya po tayo ni Jesus mula sa hatulan ng kautusan. After Jesus forgave her, he said to her, "Go and sin no more." Pagkatapos po siyang patawarin ni Jesus, sinabi niya, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. The one who was forgiven sin shouldn't live in sin anymore. Kaya ang siyang pinatawad sa mga kasalanan ay dapat na hindi na po mabuhay pa muli sa kasalanan. Right? When we get the salvation, right, we know, right, or even our future sin was forgiven. Nung magkaroon tayo ng kaligtasan, nalalaman po natin na maging yung gagawin pa lang natin na kasalanan sinarap, pinatawad na. But it doesn't mean, right, we commit a sin in the future freely. Pero hindi ito nangangalogan na gagawa tayo ng kasalanan sa inaharap ng malaya. We have to try to live a more holy life. Kailangan nating subukang mamuhay na may kabanalan. That's why 1 Thessalonians chapter 4:7 said, God did not call us to uncleanness, but in holiness. Kaya sinasabi sa unang Tesalonica 4:7, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. And also Romans 6:1 and 2. Shall you continue in sin that grace may abound? At sa Roma chapter 6 verse 1 and 2, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Certainly not. Huwag nawang mangyari. How shall he who died to sin live any longer in it? Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? We have to live a more holy life. Kailangan nating mabuhay ng may higit na kabanalan.
And John chapter 8, 56 hanggang 58 says about pre-existence of Jesus. Kaya yung sinasabi naman po ng 1 chapter 8 verse 56 to 58, yung sinabi na po na umiiral na po si Jesus noon pa. Let's open. Okay, 56 hanggang 58. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka bang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, Abraham rejoiced by seeing God appeared as a man. Ibig sabihin, nagalak si Abraham na makita ang Diyos na lumitaw sa kanya bilang tao. Abraham, right? Abraham, he saw God. Di ba po si Abraham, nakita niya po ang Diyos. When? Kailan po? When he saw God. Kailan niya po nakita ang Diyos? Genesis chapter 14. Genesis Kapitulo 14. 18 and 19. Verse 18 hanggang 19 po. 18 and 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. At si Melkisedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. It says about Melchizedek. Sinasabi po nito yung tungkol kay Melkisedek. Who is him? Sino po ba siya? We can know who is him. Pwede po natin yung makilala. Hebrew chapter 7. Hebreo chapter 7. 2 and 3. Verse 2 and 3. 2 and 3. Hebrew chapter 7, 2 and 3. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katuwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimulan ng mga araw o katapusan ng buhay. Subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ay nananatiling pari magpakailanman. Right, it says about Melchizedek, right? Kasi sinasabi po dito yung tungkol kay Melkisedek, King of Salem, hari ng Salem, King of Peace, na hari ng kapayapaan. right? He is Jesus, right? Kaya siya po, si Jesus, tama po ba? That's why it explained the first high of Abraham. Kahit pinapaliwanag po dito yung unang ikasampung bahagi ni Abraham. Right? Abraham met Melchizedek, right? Kaya nakilala po ni Abraham si Melkisedek. He met God who became a man, right? Nakita niya po ang Diyos na naging tao. And also, Genesis chapter 18. Sa Genesis chapter 18 po, Genesis chapter 18, verse 1 and 2. chapter 18 verse 1 hanggang 2. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa may punong insena ni Mamre habang siya'y nakaupo ng kainitan ng araw sa pintuan ng tolda. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang tatlong lalaki na nakatayo na malapit sa kanya. Nang sila'y kanyang makita, tumakbo siya upang siya'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumuko siya sa lupa. Right, the Lord appeared to him Kaya ang Panginoon ay nagpakita sa kanya by men. sa Right? magitan po Three Ang men tao. were standing by him. na may tatlong taong nakatayong malapit sa kanya. Right? Three men visit Abraham, right? Kaya binisita ng tatlong lalaki si Abraham. But among three, merong God. Pero sa tatlong iyon, meron pong Diyos. Yeah, God became a man, Na right? yung Diyos ay naging tao. That's why it said,
chapter 18, verse 13. Sa verse 13 po, 13. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. at sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kaya akong manganganak kahit matanda na ako? Right? The Lord said to Abraham, right? Sinabi ng Panginoon kay Abraham. Among 30 men, right? One man was a God. Kaya Right? sa tatlong lalaki, isa po doon ay ang Diyos. God became a man Ang Diyos ay naging tao. in Old Testament. Also, Sa lumang right? tipan po ito. Yeah. That's why, right? We understand, right? Your father Abraham rejoiced to see day. He saw it and was glad. Kaya sinabi po, ang iyong amang si Abraham ay nagalak nang makita ang aking mga araw. And before Abraham was I am. At bago si Abraham, ay ako na nga. Jesus, right? Is a God who became a man, right? Kaya si Yesu Kristo ay ang Diyos na naging tao. It's a pre-existence of Jesus. Kaya yan po yung pre-existence ni Jesus. Naintindihan niyo po? Yeah. When you read the Bible, right? Maybe now you can understand what it means, right? Kaya kung babasahin niyo po yung Biblia, marahil ngayon, naiintindihan niyo na po kung ano po yung kahulugan. Let's go to chapter 9. Chapter 9. Punta na po tayo sa chapter 9. Jesus who became the light of life. Si Jesus na naging ilaw ng buhay. It happened, Jesus opened the eyes of the blind from birth. Nangyari po, binuksan ni Jesus yung mata po, mga mata ng bulag po, na bulag mula pagkapanganak. John chapter 9, verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Okay? Yan, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang, kaya't siya'y pinanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. There was a man who was blind from birth, right? Meron pong isang lalaki na bulag na po mula pa sa kanyang pagkapanganak. We need to understand, a man who was blind from birth represent that all the sinner in Adam who were born in spiritual blind. Kaya kailangan nating maintindihan, ang lalaking bulag po mula sa pagkapanganak ay kumakatawan sa lahat ng mga makasalanan mula kay Adan po na ipinanganak na na spiritual na bulag. Opo ba? We are original spiritual blind. Sa Right? katunayan, tayo po yung mga spiritual na bulag. Yeah. From birth, right? Mula pagkapanganak, di ba po? But the blind was the open the eyes and could see the light, right? Represent that we could open our spiritual eye when we got saved and we could come to the light of the Lord. Yung bulag po na nabuksan ng kanyang mga mata at nakakita ng liwanag ay kumakataman po na maaaring mabuksan po yung ating mga espiritual na mata kapag tayo po ay naligtas at maaari din po tayong lumapit sa liwanag ng Panginoon. But Jesus opened the eyes of the blind through this way. Pero binuksan ni Jesus yung bulag po sa magitan ng ganitong paraan. Verse 6 and 7, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang masabi niya ang mga bagay nito, siya'y dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahira ng putik ang mga mata ng lalaki at sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam na ang kahulugan ay sinugo. Humayo nga siya at naghugas at bumalik na nakakakita. Yeah. Jesus used some strange way, right? Ginamit ni Jesus po yung kakaibang bagay po. Spat on the ground, right? Kaya dumura po siya sa lupa. Mukhang dirty. Mukhang marumi po. Anyway, he made the clay, right? Kaya gumawa po siya ng And putik. he anointed the eyes of the blind with the clay. At pinahiran niya po yung mata ng bulag po sa magitan ng putik. It's become dirty, right? Kaya naging marumi na po yan, di ba? Then Jesus said, "Go wash in the pool of Siloam." Kasi sinabi ni Jesus sa kanya, humayo
Maghugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam. Jesus asked him, wash, wash, Hiniling sa kanya ni Jesus, maghugas ka. wash. Then his eye was open, right? Yung kanyang mga mata po ay nabuksan. What is the reason to anoint the eyes of blind man with the clay? Ano po yung dahilan o layunin bakit pinahiran po yung mata ng bulag sa magitan ng putik? It represents that man's eye became completely darkened spiritually because of sin. Tumutukoy po ito na yung mga mata ng tao po ay naging ganap na madilim spiritual dahil po sa kasalanan. Then man must wash once to escape from the darkness. Kaya ang tao po ay dapat na mahugasan ng minsan po upang makaalis mula sa kadiliman. Men who became spiritual blind because of a sin needed to go to the Jesus and needed to wash his sin. Kaya ang tao na naging spiritual na bulag, dahil sa kasalanan po ay kailangang lumapit kay Jesus at kailangang mahugasan ng kasalanan. Then he can serve sin and open spiritual eyes. At malulutas yung kanyang kasalanan at mabubuksan yung kanyang spiritual na mga mata. Right? We are also originally spiritually blind, right? Tayo din po yung mga spiritual na bulag. But we also washed all our sin through Jesus Christ. Pero nahugasan din po ang lahat ng ating mga kasalanan sa magitan ng dugo ni Jesus. As the blind went to the Siloam, washed, right? Gaya po ng bulag na pumunta sa Siloam at naghugas. Then he opened his eye. At nabuksan yung kanyang mga mata. When he washed all our sin through Jesus Christ, we opened the spiritual eye. Nung mahugasan ang lahat nating mga kasalanan sa magitan ni Jesus, nabuksan ang ating mga spiritual. That's why Jesus, right? Clay, water, right? To wash. Kaya ang ginamit po ni Jesus yung putik po upang mahugasan po. Naintindihan niyo po? Then the blind testified Jesus boldly. At yung bulag po ay nagpatotoo tungkol kay Jesus ng may katapangan. John chapter 9, 24 and 25. 1 24 hanggang 9, 24 and 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dahil dito'y tinawag nilang muli ang taong dating bulag at sinabi, luwalatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Sumagot siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko. Bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. When the blind opened the eye, the Jew, especially religious leader, they blamed Jesus. Nang ang bulag po ay mabuksan yung kanyang mga mata, yung mga reliyosong pinuno, sinisisi nila si Jesus. They said, right, we know that this man, Jesus, is a sinner. Nalalaman namin na makasalanan ng taong ito. Right? But what's the response of the man who opened the eyes? Pero ano po yung naging tugon ng lalaking nabuksan yung kanyang mga mata? Whether he is a sinner or not, I do not know. One thing I know, that though I was blind, now I see. Kung siya'y makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko. Bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakita na ako. Right? He know one thing, right? Kaya nalalaman niyang isang bagay po. Originally, he was a blind, right? Sa katunayan, isa po siyang bulag. But after Jesus, opened his eye, he actually really opened his eye, right? Pero nung pagkatapos na mabuksan ni Jesus yung kanyang mga mata, sa katunayan, siya'y nakakita na. He had a real experience, right? Meron siyang tunay na karanasan. That's why he can boldly say, I know one thing I know. Kaya matapang niyang sasabihin, isang bagay yung nalalaman ko. Though I was blind, now I see. Bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakita na ako. Yeah. When we get to salvation, we have the same experience, right? Nang magkaroon tayo ng kaligtasan, meron din tayong parehong karanasan. Before, we are spiritual blind, right? Tayo po dati ay mga spiritual na bulag. But when you get to salvation, we open the spiritual eye. Pero nung magkaroon tayo ng kaligtasan, nabuksan yung ating spiritual na mga mata. Somebody, right? Some people criticize us when we have a testimony, right? May mga taong pumupuna sa atin kapag tayo ay nagpapatotoo. How could you be saved? You just attend 5 days Bible seminar? Paano ka naligtas? Umattend ka lang naman ng 5 araw na Bible seminar. It's not possible. Hindi yun maaari. Right? Some people, right, blame you. Kaya may mga taong naninisi sa'yo, di ba?
then you can say, right? One thing I know. Kung kayo sabihin mo, isang bagay yung nalalaman ko. Yeah. Before I was not saved, but now I'm really saved. Bagaman dati hindi ako ligtas, ngayon ligtas na ako. Right? Because it's a real experience, right? Dahil tunay po yung karanasan po, di ba? But then what was the response of the Jews? At ano po ba yung naging tugon ng mga Hudyo? The blind man the man who opened the eyes said, if this man were not from God, he could do nothing. Kaya po sinabi ng Chapter 9:33. kung ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, siya ay hindi makakagawa ng anuman. He believed, right? So Jesus, from God, was from God. Kaya naniniwala po yung bulag na si Jesus po ay mula sa Diyos. He had the faith, right? Meron siyang He pananampalataya. had the testimony, right? Meron siyang patotoo. But they cast him out. Ngunit pinalaki. If they saw what happened to him, right? They have to believe in Jesus, right? Kung nakita po nila yung nangyari sa kanila, kailangan na sumampalataya kay Jesus. Oh, it's amazing. Kamangha-mangha yun. Original, you are blind, but you open eye. Bulag ka, pero nakita ng iyong mga mata. It's God's word. Yan po'y gawa ng Jesus Diyos. is real. Si Jesus ay totoo. But they didn't believe in Jesus, right? Pero hindi po sila sumampalataya kay They Jesus. cast out the man. Pinalayas po nila yung taong iyon. Yeah. The result of testifying Jesus was a casting out. Kaya yung resulta ng pagpatotoo kay Jesus, pinalayas po. It happened our time, right? Nangyayari yan sa ating panahon. The unsaved persecute, the saved always. Yung mga hindi ligtas, palagi nilang inuusig yung mga ligtas. So Galatians chapter 4:29, as he who was born according to the flesh, then persecuted him who was born according to the Spirit, even so it is now. Galatia 4:29, subalit kung paanong inusig noon ng pinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Especially he who was born according to the flesh, these are the people who are not saved. Lalo na po, yung mga ipinanganak ayon sa laman, ito po yung mga hindi pa po ligtas. Even though they believe in God, they were not really saved. Kahit na naniniwala sila sa Diyos, hindi pa po talaga sila ligtas. You know, who more persecute to receive the Christian? Alam niyo po kung sino talaga yung umuusig sa mga ligtas na Kristiyano? Not the unbeliever, Hindi po yung mga hindi mananampalataya, but among believer who are not really saved. kundi yung sa mga mananampalatayang hindi po ligtas. It happened over time. Nangyayari po yan sa ating panahon. The Pharisees words, spiritual blind. Kaya mga Pariseo po yung spiritual na mga bulag. John chapter 9, 40 and 41, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang ilan sa mga Pariseo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, kami ba naman ay mga bulag din? Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Subalit ngayong sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Yeah, Jesus said, if you are blind, you would have no sin. But now you say we see, therefore your sin remains. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Subalit ngayong sinasabi ninyo, kami nakakita, nananatili ang inyong kasalanan. The Pharisees, religious leader, right? Yeah. They didn't know. They are blind. They are blind. Kaya mga Pariseo, yung mga pinuno ng reliyon po, hindi nila nalalamang sila yung mga spiritual na bulag. They thought they are okay. They are right. Sa palagay nila, ayos lang po That's sila. right. Yeah. They couldn't open their eye until the end. Kaya hanggang huli, hindi po nabuksan yung kanilang mga mata. They couldn't be saved. Hindi po sila naligtas. So, when we know, right, we are really dirty sinner before God, yeah, we come to know through gospel, right? Kaya nung nalaman natin tayo ay maruming makasalanan sa harapan ng Diyos, dumating po tayo sa Ebanghelyo. We can get the salvation, right? Nakuha po natin yung kaligtasan. But sometime, right, when we have the Bible seminar, they deny their sin. Pero minsan, di ba po,
Sa tuwing may Bible study na ito, itinatanggi nila yung kanilang kasalanan. They rely on their own righteousness. Nagtitiwala sila sa kanilang sariling katuwiran. I'm okay. Ayos lang ako. That's right? Yeah. They cannot be saved. Kaya nga po, di ba? Hindi po sila naliligtas. Let's go to chapter 10. Jesus who became good shepherd. Punta tayo sa chapter 10, si Jesus na naging mabuting pastol. Jesus said, John chapter 10, 7, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Sinabi niya, I'm the door of the sheep. Ako ang pintuan ng mga tupa. Jesus also said, John chapter 14:6, I'm the way, the truth, and the life. Sinabi din ni Jesus sa Juan 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. And Acts chapter 4:12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. At sa mga gawa 4:12, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Jesus is the only way, The only way for the salvation. Kaya si Jesus lamang po yung tanging paraan po o daan ng kaligtasan. No other name, right? Wala pong ibang pangalan. But Catholics say, right? Pero sinasabi po ng mga Katoliko, We need Maria. kailangan natin si Maria. She is also the way we can go to the Lord. Siya din ay isang daan upang tayo makarating sa Panginoon. But the Bible says, right? No other name except Jesus, right? Pero sinabi ng Biblia, walang ibang pangalan maliban kay Jesus. And also Jesus is not only the door of salvation, but also the door of supply. At si Jesus po hindi lamang pintuan ng kaligtasan, kundi pintuan din po ng door of supply, all the supply, our supply. Yung pintuan po ng ating mga pinagmumulan po. That's why the Philippians chapter 4:19, right? My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya sa chapter 4:19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalutian kay Kristo Jesus. Okay. Anyway, we don't have much time. We need to more hurry. We think about John chapter 10. God, what's the God? Means the God. Kaya sa chapter 10 po, ano pong ibig sabihin ng mga Diyos po dito? Chapter 10, 34 and 35. Chapter 10, verse 34, 35. 34 and 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kung tinatawag ng mga Diyos ang mga dinatnan ng salita ng Diyos, hindi maaring masira ang kasulatan. Sinabi ni Jesus, you are God, you are God. Kayo'y mga Diyos, sinabi po ni Jesus. Why you are God? Kayo'y mga Diyos. Verse 35, if he called them God, to whom the word of God came. Kung tinawag niyang mga Diyos ang mga dinatnan ng salita, maaring mga salita ng dinatnan ng salita ng Diyos. In Old Testament, it is called as a God, the one who received the word of God and judge it. Sa lumang tipan, tinatawag pong mga Diyos yung siyang tumatanggap o ng salita ng Diyos at humahatol. This John chapter 10, 34 and 35 used with 82 verse 6. Kaya yung Juan chapter 10 verse 34 to 35 po, ginamit po yan doon sa awit chapter 82 verse 6. You are God, right? Kaya kayo'y mga Diyos. All over you are children of Most High. Kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. They are the saved people, right? Sila yung mga taong ligtas po. Saved people are God. Yung mga taong ligtas po ay mga Diyos.
Don't misunderstand. Huwag Yeah. kayong magkaroon ng maling pag-uunawa. You are not a God, right? Hindi po tayo yung But Diyos. it said you are God. Pero sinabi dito, kayo yung mga Diyos. It is a call like that, not because man can be a God. Tinawag po itong ganito, hindi po dahil yung tao ay pwedeng maging mga Diyos. We cannot be a God, right? Hindi po tayo pwedeng maging Diyos. But because of his position that judges with the word of God, Pero dahil sa kanyang katayuan po na humahatol sa pamamagitan ng salita ng Diyos. our position, we receive the word, right? Yung katayuan po natin, tumanggap tayo ng salita. And we can judge this word with the word of God, right? At pwede nating mahatulan po yung sanlibutan ito sa magitan ng salita ng Diyos. Because of this reason, we are God. Dahil sa kadahilanan ito, tayo yung mga Diyos. Naintindihan niyo po? Yeah, we cannot be a God, real Hindi God, po right? tayo, sa totoo, hindi po tayo pwedeng It maging says Diyos. our position. Sinasabi lang po nito yung ating As a katayuan children of God, bilang mga anak ng Diyos. as the children of God who receive His word, right? Bilang mga anak ng Diyos na tumanggap ng kanyang salita. That's why Jesus said, "You are God." Kaya sinabi ni Jesus, kayo'y mga Diyos. You need to understand. Okay. Let's go to chapter 11. Jesus, who is the resurrection of life. At sa chapter 11, si Jesus po na muling nabuhay at muling pagkabuhay at ang buhay. Chapter 11, 25, 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sinabi ni Jesus, I'm the resurrection and the life. Sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So, he said, though he may die, he shall live. Kaya, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. Right? So, our body may die. Yung ating katawan po'y mamamatay, But he shall live, right? pero siya'y mabubuhay. It says about the resurrection of our body. Sinasabi po nito yung muling pagkabuhay ng ating katawan. And whoever lives and believes in me shall never die. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Right? We are also, right? Same, right? Ganon din po sa atin, di ba? Whoever live and believe in Jesus, right? Ang bawat nabubuhay at sumasampalataya kay Jesus, We already got the salvation. nagkaroon na tayo ng kaligtasan, Shall never die. hindi na po mamamatay magpakailanman. Yeah. Because we have we have all eternal life. Dahil meron na tayong buhay na walang hanggan. How ba? You already have eternal life. Meron na po ba kayong buhay na walang hanggan? Of course, someday our physical body will die. Siyempre, balang araw mamamatay po yung physical nating But katawan. it's not real dying, right? Pero hindi yung tunay na Because we kamatayan. already have eternal life. Dahil meron na tayong buhay na walang hanggan. Our body will be resurrected, right? Yung ating katawan ay muling mabubuhay. Yeah. So, Jesus showed over the resurrection of a body and eternal life by reviving the dead, Lazarus. Ipinakita ni Jesus po yung anino ng muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan sa magitan ng pagbuhay po sa patay na si Lazaro. So, in chapter 11, it mentioned the death of Lazarus. Kasi chapter 11, nabanggit po yung kamatayan ni Lazaro. Okay, John chapter 11 verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa kalululahati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay lubalatiin sa mamagitan nito. Lazarus, you know who is the Lazarus? Kilala niyo po ba kung sino si Lazaro? Kaninong kapatid? Sino po yung kanyang kapatid? Kanino po siyang kapatid? Si Maria at Martha. Yeah, you know? Good. Mabuti po, alam niyo po. Older brother. Yan po yung kanilang nakatandang kapatid. But he had a great sickness. Pero nagkaroon siya ng matinding sakit. Very near death, right? Malapit pong mamatay. But Jesus said, this sickness is not unto death, Pero sinabi, but for the glory of God.
Sinabi ni Jesus, ang sakit na ito hindi tungo sa kamatayan, kundi siya ay kalwalhati ng Diyos. When Jesus heard, what's the reaction of him? When Jesus heard Lazarus had a sickness, what's the response of Jesus? Nung narinig ni Jesus na nagkasakit si Lazaro, ano po yung naging tugon ni Jesus? Verse 5 and 6, basahin po natin ng sabay-sabay. Mahal nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya'y nanatili ng 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. Right? He stayed 2 more days in the place where he was. Nanatili ng 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. Maybe Jesus knew Lazarus' sickness very severe condition, Nalalaman po ni Jesus na matindi na po talaga yung sakit ni Lazaro. almost near death. Na halos mamamatay na po, malapit nang mamatay. But Jesus went there immediately, right? Pero nagpunta agad doon si Jesus, di ba po? He stayed, right? 2 more days. Nanatili pa siya ng 2 araw pa. Bakit? Huh? Yeah, for the glory of God. Para po sa kalwalhatian ng Diyos. In this situation, right? Mary, Martha couldn't understand. Sa ganitong sitwasyon po, si Maria, si Martha, hindi nila yung That's maintindihan. why later, right? Mary complained to Jesus, Kaya kalaunan, nagreklamo po si Maria kay Jesus. but because the Lazarus already passed away. Dahil namatay na po si Lazaro. Why you are late? Bakit nahuli ka? That's why my brother died. Kaya nga, namatay ang kapatid ko. She couldn't understand Jesus, right? Hindi niya po naintindihan si Jesus. Yeah. But it's for the glory of God. Pero yun po yung sa kaluluwalhati ng Diyos. Sometimes it happens in our Christian life. Minsan po nangyayari ito sa ating buhay Kristiyano. Sometimes God does not answer our prayer immediately Minsan hindi po agad na sinasagot ng Diyos yung ating panalangin. and allow affliction and pain. At ipinapahintulot po yung kahirapan at mga sakit. Yeah. He does not solve our problem immediately, right? Hindi niya po agad nalulutasin yung ating mga problema. Even though we sincerely ask her, He does not help immediately, right? Kahit na taimtim tayong humingi ng tulong, hindi niya po ito agad natutugunan. Yeah. Through this situation, we can learn how to rely on God, Sa ganitong kalagayan, matututunan natin kung paano magtiwala sa Diyos. and we can experience the works of God. At mararanasan natin yung mga gawa ng Diyos. Then finally, God is glorified. Kung gayon sa huli, ang Diyos po'y maluluwalhati. When we believe, we can see the glory of God. Kaya kapag tayo'y sumampalataya, makikita po natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Chapter 11, 39:40, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta Sorry po. Chapter 11, 39 and 40. Okay, basahin po natin. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon, sapagkat 4 na araw na siyang patay. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo, na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kalawalhatian ng Diyos. Already 4 days since he died, right? 4 na araw na po siyang patay. But Jesus said, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Pero sinabi ni Jesus, hindi ba sinasabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kalawalhatian ng Diyos? In this situation, right, Jesus, there is a time Jesus wept. Kaya sa ganitong sitwasyon, may pagkakataon pong umiyak si Jesus. Why Jesus wept? Bakit po umiyak si Jesus? Jesus wept not because of the death of Lazarus, Si Jesus po umiyak hindi dahil sa kamatayan ni Lazaro, but because of the people who, those who are under the authority of death, and those who don't believe Jesus, who became the resurrection and the life. kundi dahil po sa mga taong nasa ilalim po ng otoridad ng kamatayan at doon sa mga hindi sumasampalataya kay Jesus na siyang muling pagkabuhay at ng buhay. Right? There are still many people who are under the authority of death. Napakarami pa ring mga tao po na nasa ilalim ng otoridad ng kamatayan. And even Jesus came as the resurrection and the life
in this world, many people don't know. Kahit na dumating na po si Jesus bilang muling pagkabuhay at buhay, hindi iyon nalalaman ng mga tao. That's why he wept. Kaya nga po, siya'y umiyak. Jesus wept one more time, right? In Luke chapter 19, Umiyak po si Jesus ng isang beses sa Lucas chapter 19. when he saw the destruction of Jerusalem. Nang makita niya po yung pagkawasak ng Jerusalem. You can read next time. In the Bible, right? Apostle Paul also wept. Sa Biblia po, si Apostol Pablo ay umiyak din po. We also have the time. We have a tear, right? Mayroon din po tayong mga pagkakataong umiiyak In our Christian life. sa ating buhay Kristiyano. Anyway, right, the Nazareth, Jesus revived the dead. Kaya binuhay po ni Jesus ang patay. John chapter 11:39, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. 43, verse 43 also, basahin po natin ng sabay-sabay. At nang masabi niya ang mga ito, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Right? Jesus revived the dead, Lazarus, by his word. Binuhay ni Jesus ang patay na si Lazaro sa magitan ng kanyang salita. Come out, come forth, Lazarus. Lazaro, lumabas ka. It's already 4 days he died, right? Di ba po, 4 na araw na siyang patay? But Jesus revived him. Pero binuhay siyang muli ni And verse Jesus. 44, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang taong namatay ay lumabas, na ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing, at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Yeah. After his death, he lay down on the ground, right? Marahil pagkatapos niya pong mamatay, nakahiga na po siya sa lupa. But when Jesus called him, right? Yeah, he stand, right? Kaya nung tinawag siya ni Jesus, tumayo po siya. But yeah, he was bound the hand and put with the grave clothes, and his face was wrapped with the clothes. Pero yung kanyang mga paa at mga kamay po ay natatalian ng telang panlibing at ang kanyang mukha ay may balot na tela. At that time, right? They covered the whole body. His body was covered. Kaya sa panahong iyon, yung kanyang buong katawan po ay nababalutan. Even though he stand, he cannot walk, right? Kaya kahit na siya ay nakatayo, hindi siya makalakad. That's why Jesus asked to them, loose him and let him go. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, siya ay inyong kalagan at iyan ninyong makalis. Yeah. That's why this time, right? Martha could understand. Kaya sa pagkakataong ito, si Maria at si Marta, naintindihan na po nila. Why Jesus delayed the coming, Bakit pinatagal ni Jesus yung kanyang pagdating po doon? right? They could see, Jesus can revive the dead. Nagawa nilang makita na kayang buhayin ni Jesus ang He patay. is really true God, At siya talaga yung tunay na Diyos. right? Yeah. God was glorified, right? Kaya ang Diyos po ay naluwalhati. Di ba po? Right? That's why this time they could understand why Jesus delayed. Kaya sa pagkakataong ito, naintindihan na po nila bakit nagpatagal po si Jesus sa pagdating po doon. Jesus revived the Nazareth because only he can do it. Binuhay ni Jesus si Lazaro sapagkat siya lamang po yung makakagawa noon. Yeah, because he's a God. Jesus is God, right? Dahil si Jesus po yung Diyos. He's the only one who can revive the dead. Siya lamang po yung makapagpabuhay sa patay. But he committed the moving the stone of a tomb, right? Pero pinag-utos niya po yung pag-alis ng bato And losing the clothes to man. at yung kalagan po, yung tao. Jesus didn't move the stone by himself, right? Kaya si Jesus po hindi siya mismo yung nag-alis ng bato. He asked to the people, move the stone. Kailangan niyang utusan yung mga tao, alisin ninyo ang bato. And losing the clothes. At alisin niyo yung mga tela. Right? Why he did like that? Bakit po yun ang kanyang ginawa? It says that there are the things that man must do in the works of God that save the soul. Sinasabi po nito na merong mga bagay na dapat gawin ng tao sa gawain ng Diyos na makapagliligtas ng mga kaluluwa.
we have the Bible seminar, right? Meron tayong mga Bible seminar po, di ba? Yeah. But our side, there are the things that we have to do in our side. Pero sa ating panig, meron tayong mga bagay na dapat nating gawin. We have to bring the people to the Bible seminar, right? Kailangan nating dalhin yung mga tao sa Bible seminar. God doesn't bring the people by pick up somebody to here, right? Kaya hindi po dadalhin ng Diyos yung mga tao sa magitan ng pagkuhat, dalhin po dito. Our side, we have to bring the people here, right? Sa ating panig mismo, dapat tayo yung magdala sa mga tao. Then God's side, God saved them, right? At sa panig ng Diyos, siya po yung magliligtas sa kanila. God saved the people through His word, right? Ililigtas ng Diyos yung mga tao sa magitan ng kanyang salita. As Jesus revived the dead through His word, right? Gaya ni Jesus na binuhay yung patay sa pamagitan ng kanyang salita. Naintindihan niyo po? Don't forget, there's a thing we have to do in our side. Kaya wag niyo pong kalimutan na meron tayong mga bagay na dapat gawin sa ating panig. Chapter 12, Jesus who is a Prince of Peace. Sa chapter 12, si Jesus po na siyang prinsipe ng kapayapaan. Mary, there's a story. Mary who anointed oil of a spikenard. At meron pong kwento dito na si Maria, binuhos niya po yung mamahaling pabango. John chapter 12:3, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung si Maria ay kumuha ng isang libra ng mamahaling pabango mula sa nardo at pinahiran ng mga paa ni Jesus at pinunasan ng mga paa nito ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Right, Mary, right, we learn, right, the sister of the Nazareth. Kaya si Maria po, yung kapatid ni Lazaro, She poured very costly upon the very costly oil of a spikenard. kaya ibinuhos niya po yung mamahaling pabango mula sa purong nardo. The reasons how Mary anointed the oil to Jesus. Kaya yung dahilan po kung paano bubuhusan ng langis ni Maria si Jesus. Because she listened to the word of the Lord well. Dahil nakikinig siyang mabuti sa salita ng Panginoon. So if we look at Luke chapter 10, right, she really desired the word of God. Kaya kung titingnan natin sa Lucas chapter 10, siya ay talagang nagnanais ng salita ng So Diyos. every time she listened to the word of God in front of Jesus, right? Kaya sa tuwi po, nakikinig siya ng salita ni Jesus sa harapan ni That's Jesus. why she could catch the message of Jesus. Kaya nagawa niyang makuha yung mensahe ni Jesus. She knew what's the most important. Nalalaman niya kung ano po yung pinakamahalaga. It was not just the expensive of the oil, right? Hindi lang po yun dahil sa mamahaling pabango. And she could love the Lord so much. At labis niya pong minamahal ang Panginoon. And she had the faith about the Lord who is the resurrection and life. At meron siyang pananampalataya patungkol sa Panginoon na siyang muling pagkabuhay at buhay. That's why she prepared the funeral of Jesus. Kaya inihanda niya po yung kamatayan po ni Jesus. Right? So, verse 7, sinabi ni Jesus, later alone, she has kept this for the day of my burial. Kasi sinabi ni Jesus sa verse 7, hayaan ninyo siya, inilalaan niya ito sa araw ng paglibing sa akin. Jesus praised her, right? Kaya pinuri po siya ni Jesus. Chapter 13, Jesus who cleansed us. Sa chapter 13, si Jesus na naglinis sa atin. Right? So, 11, Jesus washed the feet of the disciples. Nangyari po na hinugasan ni Jesus yung paa ng mga alagad. Chapter 13, verse 8. Okay, chapter 13, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo huhugasan ng aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Jesus, right, washed the feet of the disciples. Kaya hinugasan ni Jesus yung paa po ng mga alagad. But he said, if I do not wash you, you have no part with me. Pero sinabi niya, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. It means the one who is not yet washed by the blood of Jesus is not related with Jesus. Ibig sabihin, yung taong hindi pa po nahugasan ng dugo ni Jesus, ay wala pa pong kaugnayan o kinalaman kay Jesus. Yeah. And also, to save the Christian, needed to wash his sin continuously.
At yung taong ligtas po na Kristiyano ay kailangang patuloy na mahugasan yung kanyang kasalanan. If not, his life can be the life that is not really related with the Lord. Dahil kung hindi, yung kanyang buhay po ay maaaring maging buhay po na walang kinalaman sa Panginoon. Verse 9 and 10, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan, maliban ng kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, kay malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Yeah. Right, Jesus washed the feet of a disciple. Kaya hinugasan ni Jesus yung paa ng mga alagad. Then Peter asked, "Oh Lord, not only my feet, wash it all." At sinabi ni Pedro, O Panginoon, hugasan mo pati yung aking buong katawan, Then Jesus said, "He who is bathed need only to wash his feet." At sinabi ni Jesus, ang napaliguan na hindi na kailangang hugasan maliban sa kanyang mga paa. What it mean? Anong ibig sabihin? He who is bathed mean the washing of sin once when he just saved. Siyang napaliguan na ibig sabihin, yung nahugasan yung kasalanan niya nang minsan po, siya ay naligtas, nang siya ay maligtas. Right? When we get to salvation, right? All our sin was washed already, right? Di ba po nang magkaroon tayo ng kaligtasan, lahat ng ating mga kasalanan ay nahugasan Through blood of Jesus, right? sa magitan ng dugo ni Jesus We po, di ba? we are clean, right? Tayo nalinis na. Yeah. It's the bathed. Yan po yung kahulugan ng napaliguan na. We already had the bathed. Napaliguan na po tayo, di ba? Yeah. And the washing of feet means that the washing the sin continuously after salvation. At yung paghugas sa mga paa po, ibig sabihin, yung paghuhugas sa kasalanan po ng patuloy pagkatapos ng kaligtasan. Yeah. Already we had the bad. Tayo po ay napaliguan na. But when we live in this world, we still we are contaminated by sin in this world. Pero habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tayo po ay narurumihan po ng mga kasalanan mula sa libutan ito. Then we need to clean again, right? Kaya kailangan nating muling malinis po, di ba? It does not relate with the salvation. Pero wala na po yung kinalaman sa We kaligtasan. have to continuously clean our sin. Dahil kailangan patuloy pong mahugasan, malinisan yung ating We have to kasalanan. accomplish the holiness. Kailangan nating isakatuparan ang kabanatan. It is washing the feet. Yan po yung paghuhugas ng mga paa. Naintindihan niyo po? You tapos na bad already, right? Tapos na po tayong napaliguan. We already have a salvation. Meron na tayong But kaligtasan. we have to continue washing the feet. Pero kailangan patuloy na mahugasan po yung mga paa. We have to accomplish the holiness continuously. Kailangan ating patuloy na may sakatuparan ang kabanalan. But Jesus said, "You are clean, but not all of you." Pero sinabi ni Jesus, kayo malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Other disciples were already bathed by the faith for Jesus. Yung ibang mga alagad ay napaliguan na sa magitan ng pananampalataya kay Jesus. Judas Iscariot wasn't bathed and clean. Pero si Judas Iscariote po ay hindi pa napapaliguan at hindi malinis. Verse 14, chapter 13, verse 14, also basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ako nga, na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. You also ought to wash one another's feet. Dapat din maghugas, kayo ay man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. There is a works of washing of sin in the fellowship by cleaning one another. Meron pong gawa ng paghuhugas po ng kasalanan sa fellowship po sa magitan ng paglilinis sa isa't isa. How to wash your feet? Paano po hugasan ng inyong mga paa? You can wash your feet in the fellowship. Mahuhugasan po ninyo ang inyong mga paa sa magitan ng fellowship. So, right? You can overcome your sin when you come to the fellowship. Kaya madadaig mo ang iyong kasalanan kapag pumunta ka sa fellowship. Some Christian, right, have a misunderstanding. May mga Kristiyano po, mali yung kanilang pagkaunawa. I'm so dirty. Ako ay napakarumi. That's why I cannot go to church. Kaya hindi na ako ayokong pumunta sa church. After I overcome dirty sin, I will return to church. Kapag nalampasan ko na ang lahat kong maruming kasalanan, dun ako pupunta sa church. Kaya o hindi? Kaya o hindi? Kaya po ba o hindi? Hindi. You will be more dirty. Mas marami ka pa po.
when you return to church, you can overcome your sin. Kapag bumalik ka sa church, mapapagtatagumpayan mo ang iyong You kasalanan. can wash your feet when you come to the fellowship. Dahil mahugasan mo ang iyong mga paa kapag dumating ka sa fellowship. Chapter 14, Jesus who is the way, truth, and the light. Chapter 13 po, si Jesus po, yung chapter 14, si Jesus yung daan, yung katotohanan at buhay. We think about chapter 14:12. Chapter 14:12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Sinabi ni Jesus, He who believes in me, the works that I do, he will do also. Ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Sinabi po ni Jesus. Right? Jesus did a lot of works, right? Maraming ginawa po si Jesus. Tama po ba? Jesus did a lot of miracle, right? Ginawa ni Jesus ang napakaraming himala. But he who believes in Him, the works that I do, he will do also. Pero ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. We can do. Opo, magagawa natin. Even it said, greater work than this he will do. Sinabi po, lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. We can do greater work than Jesus did. Mas magagawa natin yung dakilang mga gawa kaysa sa ginawa ni Jesus. Is it possible? Posible kaya yun? Anong ibig sabihin? Yeah, it says about the power that God gives to the one who believes. Sinasabi po nito, yung kapangyarihang ibibigay ng Diyos sa mga sumasampalataya. Greater works than this says about the things that happen to the soul. Kaya yung mga higit na dakilang bagay kaysa dito po, sinasabi po nito yung mga bagay na mangyayari po sa mga kaluluwa. Actually, it's not possible, right? Physically, we do the miracle, what Jesus has done. Sa katunayan, imposible pong magawa po yung mga himalang nagawa ni Jesus. Right? We cannot heal the disease. Hindi natin mapapagaling ang We mga cannot sakit. revive the dead. Hindi natin mabubuhay ang patay. We cannot do, right? Hindi natin yan magagawa, di ba po? But more greater work can do, right? Pero mas magagawa yung lalong dakilang mga gawa. Jesus fed 5,000 by 5 bread and 2 fishes. Pinakain ni Jesus ang 5,000 sa pamamagitan ng 5 isda at 2 tinapay at 2 isda. It's a great work, right? Dakilang gawa po yun, di ba? But 3,000 were saved through the preaching of Peter, right? Pero 3,000 po yung naligtas sa magitan ng pangangaral ni Pedro. It's a greater work, right? Dakilang mga gawa po yun, di ba? Yeah. Jesus revived the dead. Binuhay ni Jesus yung patay. But the dead soul can be alive through the preaching the gospel, right? Pero yung patay na kaluluwa po yung mabubuhay sa magitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Through our preaching the gospel, right? The dead soul can be alive. Sa magitan ng ating pangangaral sa Ebanghelyo, yung patay na espiritu ay muling mabubuhay. It's a greater work than Jesus revived the dead, right? Yan po yung dakilang mga gawa kaysa pagkabuhay ni Jesus mula sa pagbuhay ni Jesus sa patay. Naintindihan niyo po? Greater work? What's the greater work? Naintindihan niyo po ba yung lalong dakilang mga gawa? It's amazing. We do greater work than Jesus had done. Kaya kamangha-mangha pong magawa natin yung dakilang mga gawa kaysa sa ginawa ni Jesus. This month, we have a cell 1 and 2 Bible seminar. Sa buwang ito, meron tayong cell group 1 and 2 Bible Next month, we seminar. have the Grand Bible seminar. Sa susunod na buwan, meron tayong Grand Bible Seminar. We can do greater work than Jesus has done. Magagawa natin yung mga dakilang gawa na kaysa ginawa ni Jesus po. How amazing things, right? Gaano po ito kamangha-manghang biyaya? What's it says another helper. Ano po yung ibig sabihin ng isa pa pong mga aliw? Chapter 14, 16, and 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 16 and 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. At hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siyang magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan, hinahingkayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nanatiling kasama ninyo at siya'y mapapa sa inyo. He will give you another helper. Kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw He may abide with you forever. na siyang makasama ninyo magpakailanman. What's a helper? Ano po yung mga aliw? It says about the Spirit. Sinasabi po nito yung Espiritu. It's the Holy Spirit. Ito yung Espiritu Santo.
He dwell with you and will be with you. Siya'y nanatiling kasama ninyo at siya'y mapapa sa inyo. So another helper means the Holy Spirit. Kayong isa pang mangaliw, ibig sabihin, Espiritu Santo. When Jesus was on the earth, he was a helper. Nung si Jesus po'y nasa lupa, siya po yung mangaliw. But after Jesus went to heaven, the Holy Spirit became helper. Pero pagkatapos na Jesus ay magtungo sa langit, yung Espiritu Santo po yung naging mangaliw. That's why the Holy Spirit is another helper. Kayong Espiritu Santo po yung isa pang mangaliw. The Holy Spirit help us to believe in the gospel. Kaya tinutulungan tayo ng Espiritu Santo upang sumampalataya sa Holy Ebanghelyo. Spirit help us to live our new Christian life. Ang Espiritu Santo yung tumutulong sa ating mabuhay tayo, sa ating buhay Kristiyano. Chapter 15 said, Jesus who is the true vine. At sinasabi sa chapter 15, si Jesus na siyang tunay na puno ng ubas. So, maybe you already know, you can meditate. Jesus is the true vine, we are the branches. Si Jesus yung tunay na puno at tayo yung mga sanga. That's why we have to abide in the Lord. Kaya nga po kailangan ating manatili sa We Panginoon. can abide in the Lord when we abide in church. Makapanatili tayo sa Panginoon kapag nanatili tayo sa So church. church is the body of Christ. Dahil ang church po yung katawan ni Kristo. And Jesus became our friend. At si Jesus ay yung naging kaibigan. Verse 14, Jesus sinabi ni Jesus, you are my friend if you do whatever I command you. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Jesus called us, right? You are my friend. Tinawag po tayo ni Jesus, kayo'y aking mga kaibigan. But our side cannot say, oh, Jesus is my friend. Pero sa atin, panig di natin pwedeng sabihin, kaibigan ko si Jesus. We cannot say like that. Hindi po natin pwedeng sabihin yung ganon. Jesus side, you are my friend. Pero sa panig ni Jesus, sinabi niya, kayo'y aking mga He kaibigan. want to be our friend. He want to be our friend. Nais niya pong maging kaibigan natin. But there is a condition, right? If you do whatever I command you. Pero mayroong kondisyon. Kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Do you want to be a friend of Jesus? Gusto niyo po bang maging kaibigan ni Jesus? Anong kailangan? Obedience, right? That's why this year our slogan, obedience. Kaya sa taong ito yung ating slogan, obedience. If you Pagsunod. practice obedience, you will become friend of Jesus. Kung gagawin niyo po yung pagsunod, magiging kaibigan po kayo ni Jesus. How amazing it is, right? Gaano kamangha-mangha po ito. Verse 16, Jesus who helps to overcome. At sa chapter 16, si Jesus na tumutulong upang mapagtagumpayan. John chapter 16, 8 hanggang 11. 8 hanggang 11, basahin po natin ng sabay-sabay. At pagdating niya, kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa katulan. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi ninyo ako makikita. Tungkol sa katulan, sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. What we need to understand what it means. He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Kaya kanyang susumpatan yung sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa katulan. Verse 9, of sin because they do not believe in me. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. The only sin that people go to hell is unbelieving, right? Yung tanging kasalanan lang po kaya ang tao pupunta sa impyerno, yung hindi pagsampalataya. If we believe, we can go to heaven, right? Pero kung tayo sumampalataya, makakapunta tayo sa langit. That's just, yeah, it says about what's the sin, why people cannot go to heaven. Yan po yung dahilan kung bakit yung kasalanan ito yung dahilan bakit mapupunta ang tao sa impyerno. Over righteousness, because I go to my Father and you see me no more. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at di na ninyo ako makikita. The righteousness of the world is wrong, right? Kayong yung katuwiran ng sanlibutan ito ay mali. God's righteousness is important. Yung katuwiran ng Diyos po yung mahalaga. Resurrection and ascending of Jesus testify that He doesn't have any sin, right? Kaya yung muling pagkabuhay at yung pag-akyat ni Jesus sa langit
ay nagpapatunay na wala po siyang anumang kasalanan and he is a righteous man. at siya isang taong matuwid. Because a man who has a sin cannot be resurrected and goes to heaven. Dahil ang taong may kasalanan po ay hindi mabubuhay muli at makakapunta sa langit. Yeah. So, over righteousness, because I go to my Father and you see me no more. Katungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at di na ninyo ako makikita. And verse 11, over judgment, because the ruler over this world is judged. Sa verse 11, tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno sa nibutang ito'y hinatulan na. Sino? The ruler over this world? Sino po yung pinuno ng sanlibutan ito? Satan. Si Satanas po. The death and resurrection of Jesus was a judgment for sin and death. Yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus po ay paghatol sa kasalanan at kamatayan. It is also the judgment for Satan. Ito rin yung paghukom para kay Satanas. Because Satan tries to govern the world with the sin and death. Dahil sinusubukang pamunuan ni Satanas ang mundong ito sa magitan po ng kasalanan at ng kamatayan. That's why already Satan was judged. Kasi Satanas po ay nahatulan na. Okay. Let's go to 17. Punta po tayo sa chapter 17. Jesus who does the prayer of mediation. Si Jesus po na siyang gumagawa po ng tagapamagitan po ng panalangin. So John chapter 17 was the prayer of Jesus. Kasi John chapter 17, ito yung panalangin po ni Jesus. But his prayer, most of his prayer focus on becoming one. Pero yung karamihan sa kanyang mga panalangin po yung nakatuon sa pagiging isa. Prayer for one. Yung panalangin para sa isa. Because it's really important. Dahil ito po yung napakahalaga. When we are one, God can work through us and then people will know God's love through us. Dahil kapag tayo po yung isa, ang Diyos po yung makakagawa sa magitan natin at yung mga tao po, makikilala nila yung pag-ibig ng Diyos sa makita natin. Chapter 18, Jesus who was a sufferer. Chapter 18, si Jesus po na siyang nagdusa. From chapter 18 start the story about crucifixion of Jesus. Kaya mula sa chapter 18, dito po nagsimula yung pagpapako kay Kristo. He was caught by Roman soldier. Siya po ay dinakip ng mga Romanong sundalo. Then Peter denied Jesus 3 times. At ipinagkaila ni Pedro si Jesus ng 3 ulit. All his disciples ran away. Right? At lahat ng kanyang mga alagad po ay tumakas. And then chapter 19, Jesus who was mocked. At sa chapter 19, si Jesus po na siyang hinamak. The Roman soldier, right? They mocked Jesus. Kaya mga Romanong sundalo, hinamak nila si Jesus. And finally, Jesus was crucified. At sa uli, pinako po si Jesus. But when he was crucified, it happened. Pero nung siya ay muling na pinako po, ito po yung nangyari. We think about sour wine. What's the sour wine? Pag-isipan po natin, ano po yung suka? John chapter 19, 28 hanggang 30. 29 hanggang 30. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mayroon doong isang sisidlang puno ng maasim na alak, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang sanga ng isopo. Kanilang inilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at idinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Yeah. The scripture might be fulfilled, and he said, I thirst. Sinabi po, upang matupad ang kasulatan, at nauuhaw ako. Then 11 of Bethsaida, full of sour wine, was sitting there, and they filled a sponge with the sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. Mayroon doong isang sisidlang puno ng maasim na alak, kaya't naglagay ng isang esponghang basa sa isang sanga ng isopo, inilagay sa kanyang bibig. In English translate, right? Sour wine. Kaya sa English translation po, sour wine. maasim na alak. That's why some people, but Tagalog, right? Suka, right? Suka. Original and also the Awit 69:21.
it said vinegar, vinegar. At sinabi sa Awit chapter 69 verse 21, suka po. You know difference, right? The some people say, Jesus, he took wine. Kasi sinabi ng ibang mga tao, si Jesus uminom ng alak. Yeah. That's why they say, no problem, we drink wine. No Kaya problem. sinasabi nila, walang problema, uminom tayo ng alak. Because Jesus took wine, Dahil si Jesus uminom rin siya ng alak. sour wine, because this Bible. Dahil sinasabi ng Bible, alak. But yeah, it's a sour wine. It's original. It's a vinegar. Pero yung maasim na alak, yung original po ay suka. Suka. Tagalog, correct. It's a good, right? Kaya tama po sa Tagalog. Yeah, but English translate sour wine. That's why some people insist. No problem. We drink wine. Kaya dahil sa English translation po, dahil maasim na alak, kaya sinasabi ng iba, ayos lang uminom ng alak. And Matthew 15:23. But he said he did not take it, right? Even touch it, he didn't take it. Pero sabi po, hindi niya po ito ininom. Yeah. Because he complete suffered on the cross. Dahil siya'y ganap na nagdusa doon sa krus. And also, it happened, the leg of Jesus was not broken, right? At nangyari po na maging yung paa ni Jesus po hindi po nasira. It is exact fulfillment of a prophecy. Ito po yung exact na katuparan ng propesiya. His leg shouldn't be broken because he was a Lamb of God. As a Passover lamb's leg must not be broken. Yung kanyang mga binti po ay hindi po mas mawawasak po sapagkat siya po yung kordero ng Diyos bilang The leg of Jesus was not broken because he was the Lamb of God as a Passover lamb. kaya yung mga binti ni Jesus po ay hindi po nabali po sapagkat siya yung kordero ng Diyos bilang kordero ng Pasko. As a Passover lamb's leg must not be broken. Gaya po ng kordero ng Okay, we read first John chapter 19, 31 hanggang 33. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. sapagkat nooy araw ng paganda upang maiwasan na ang mga katawan ay manatili sa krus sa araw ng Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na iyon. Hiniling na mga Diyos kay Pilato na baliin ng kanilang mga binti at sila'y alisin doon. Kaya't dumating ang mga kawal at binali ang binti ng una at ng isa pa na ipinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na, ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. You know the story, right? When Jesus died on the cross, there was two other criminal, right? Kaya nung namatay si Jesus doon sa krus, meron pa pong iba pang mga kriminal na namatay. Right? Criminal namatay. Yeah. They were crucified together, right? Sila po'y kasamang ipinako. But at that time, after crucifixion, they confirm whether they really die or not. Pero sa panahon ngayon, nakukumpirme nila kung tapatay na talaga ito o hindi pa. That's why to confirm their death, they broken the leg. Kaya upang makumpirme patay na po, kailangang baliin po yung mga binti. Maybe the other criminal, the Bible said Jesus was crucified for 6 hours, right? Sinabi po na si Jesus po ibinitin sa krus ng 6 na oras. Complete die. Kaya ganap na pong patay. But it looks at the two criminal, hindi complete died. Pero parang yung dalawang kriminal po hindi pa talaga patay. That's why the Roman soldier broke their leg. Kaya binali po ng Romanong sundalo yung kanilang mga leeg, ay mga binti, To confirm their death. upang But when checked Jesus, already died. Pero nung sinuri nila si Jesus, patay na po talaga. That's why they didn't
break the leg of Jesus. Kaya hindi na po nila binali yung mga binti ni Jesus. But it was a fulfillment of the prophecy. Pero ito po yung katuparan ng propesiya. The John chapter 19:36. These things were done that scripture should be fulfilled. Not one of his bones shall be broken. Sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan, kahit isa mang buto niya ay hindi mababali. In the Passover, the lamb died, right? Kaya sa Pasko po, yung mga tupa yung mamamatay. But Passover lamb, the leg shouldn't be broken, right? Pero sa Pasko po, yung mga kordero po doon, yung kanilang mga buto po ay binabali. So if we look at Exodus 12:46, nor shall you break one of each bone. Sinasabi po sa, huwag kayong huwag ninyong babalihin kahit isang buto niyon. Right? Passover lamb. Kayong, Because Jesus was Passover lamb. dahil si Kristo po yung kordero ng Pasko. Right? And also, awit 34:20, it's the prophecy about Jesus Christ. At yung awit 34 verse 20, ito yung propesiya tungkol kay Jesus. No, not one of them is broken. Isa man sa kanyang mga buto po ay hindi nabali. His bone shouldn't be broken, right? Kaya yung kanyang mga buto ay dapat na hindi po mabali. It's the prophecy. Yan po yung propesiya. It was fulfilled. At ito po ay natupad. Okay. And chapter 20, Jesus who was resurrected. At sa chapter 20, si Jesus po ay muling nabuhay. So, we mentioned about the authority of forgiving sin. At nabanggit po dito yung otoridad ng pagpapatawad sa kasalanan. John chapter 20:23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, ay ito hindi pinatatawad. If it said, if you forgive the sin of any, they are forgiven them. Kung inyong patawarin ng mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. We have to understand, right? It doesn't mean that priest can forgive a sin instead of God. Hindi po ito nangangahulugan na yung mga pari kayang patawarin yung kasalanan sa halip ng Diyos. Right? Catholic, right? They say, priest can forgive a sin. Kaya alam niyo po sa Katoliko, di ba po, kayang patawarin ng pari yung kasalanan. That's why maybe some of your people Catholic, right? You have experience. Kaya marahil lang ilan sa inyo, dating Katoliko po, may karanasan po kayong. You went to Catholic Kaya nagpupunta kayo sa Katoliko and you confess sin. at pinapahayag yung kasalanan. Then the body, I forgive your sin. Sasabihin ng pari, pinatawad ko ng iyong kasalanan. Tama? Catholic? Yeah. It doesn't mean priest can forgive a sin instead of God. Kaya hindi po pwede patawarin ng pari yung kasalanan ng tao sa halip ng Diyos. Only God can forgive a sin, right? Tanging Diyos lamang yung makapagpapatawad sa kasalanan. It means that when we preach the gospel, then if one soul is saved, it is that the sin of one soul was forgiven. Ibig sabihin po nito na kapag ipinangaral natin ang Ebanghelyo at kapag ang isang kaluluwa po ay naligtas, yan po ibig sabihin na yung kasalanan ng isang kaluluwa po ay napatawad. Naintindihan niyo po? Yeah. Same the Matthew chapter 16:19. Right? Pares lang din po sa Matthew chapter 16 verse 19. I will give you the key of the kingdom of heaven. Ibibigay ko sa inyo mga susi ng kaharian ng langit. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Anumang inyong talian sa lupa, itatalian sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa, ikakalagan sa langit. We receive the key. Kaya tumanggap po tayo Key of heaven, right? yung susi ng langit. It doesn't mean, we can save anybody through our key, right? Hindi po ito nangangahulugan na pwede nating iligtas yung sino man sa magitan ng ating susi. It's the same meaning. Yeah. When we preach the gospel, somebody will be saved, right? Kapag ipangaral natin yung ebanghelyo, maaaring mayroong pong maligtas. Yeah. It is we use the key to save the soul, right? Yun po yung gumagamit tayo ng susi para maligtas ang kaluluwa. But if we don't preach the gospel, nobody will be saved. Pero kung hindi natin ipapangaral ng ebanghelyo, walang sino man yung maliligtas. It is we don't use this key. Ibig sabihin, hindi natin ginagamit yung susing ito.
And there is a confession of Thomas. At yung pagkapatotoo ni Tomas. Thomas, right? At first he didn't believe the resurrection of Jesus. Kaya si Tomas sa una, hindi po siya naniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. What's the reason he didn't believe? Ano po yung dahilan kung bakit hindi siya sumampalataya? Verse 24, John chapter 24. Now Thomas, one of the 12, was not with them when Jesus came. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. After resurrection of Jesus, he appeared to his disciples. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, nagpakita siya sa kanyang mga But at alagad. the time, Thomas was not there. Pero sa pagkakataong iyon, wala po doon si Tomas. Then the other disciple, right, testify, oh, Jesus was resurrected. Pagkatapos nagpatotoo yung ibang mga alagad, nagpakita sa amin si Jesus yung muling nabuhay. Thomas, I don't believe. Pero si Tomas, hindi ako naniniwala. I don't believe. Right? Because he didn't keep his position. Dahil di niya po napanatili yung kanyang posisyon. Then Jesus appeared to him, right? Pagkatapos nagpakita sa kanya si Jesus. You don't believe me? Di ka naniniwala sa akin? Yeah, give your hand. Let's look at the nail. My hand was a nail. Let's touch. Bigay mo sa akin yung iyong kamay. Hipuin mo yung kamay kong ipinako. Then, right, he believed, right? Pagkatapos nun, siya po'y naniwala. So, he confessed, verse 28, right? My Lord and my God. Kaya sinabi niya po sa verse 28, Panginoon ko, aking Panginoon at Diyos ko. Then Jesus said, blessed are those who have not seen and yet have believed. Sinabi ni Jesus, mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Thomas believed, right? After he saw, right? Si Tomas po ay sumampalataya pagkatapos niyang makita. But we didn't see Jesus, right? Pero hindi po natin nakita si Jesus. So we believe. Pero sumasampalataya po tayo. We believe, right? Sumasampalataya tayo, di ba po? We are more blessed. Tayo higit na mas mapalad. But we can believe through the word of God, right? Pero tayo may sumampalataya sa magitan po ng salita ng Diyos. Tama po ba? We believe, right? Tama po, sumasampalataya tayo. That's why we are really blessed, right? Kaya talagang tayo po ay mapalad. The last, chapter 21, Huli po, yung chapter 21, Jesus who calls to the fellowship. si Jesus na tumawag sa fellowship. Jesus restored Peter. Kaya pinanauli ni Jesus si Pedro. How Jesus restored Peter? Paano po napanauli ni Jesus si Pedro? First, Jesus served the breakfast for the disciples. Una, naghain si Jesus ng paghain po sa kanyang mga alagad. John chapter 21, 11 hanggang 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't Simon Pedro ay sumampa sa bangka at inila ang lambat sa lupa na puno ng malaking isda na 153 at kahit gayon karami ay hindi nasira ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, halik kayo at mag-almusal. Sino man sa mga alagad ay hindi nangahas na siya'y tanungin, sino ka? Yamang alam nila na iyon ay ang Panginoon. Lumapit si Jesus, dinampot ang tinapay at ibinigay sa kanila, pati ang isda. Peter, right? He denied Jesus 3 times. Di ba po si Pedro, pinagkailan niya si Jesus ng 3 beses. And finally, Jesus died on the cross. At sa uli, namatay si Jesus sa krus. Peter was very depressed At si Pedro po ay talagang labis na nanlumo. because he denied Jesus 3 times. Dahil pinagkailan niya si Jesus ng 3 beses. That's why he returned to his former life. Kaya bumalik po siya sa kanyang dating pamumuhay. He was a fisherman. Siya ay mangingisda. He went to fishing. Kaya ang ginagawa niya po, pangingisda. But at that time, Jesus called him. Pero sa pagkakataong iyon, tinawag po siya ni Verse Jesus. 12, right? Come and eat breakfast. Kaya, hali kayo at kumain ng pag-almusal. Jesus himself prepared breakfast, Si right? Jesus po mismo yung naghanda ng almusal. Then it says about eat breakfast together. It's a fellowship with the Lord. Ibig sabihin po ng almusal, ibig sabihin yung fellowship sa Panginoon. That's why Peter could restore.
Kaya si Pedro po, nagawa niyang makabalik. And then Jesus confirmed his love, right? At pinumpa ni Jesus yung kanyang pag-ibig. Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng kaysa sa mga ito? Then he confessed, yes, Lord, you know that I love you. At pinatuo niya, Opo, Panginoon, nalalaman mong minamahal kita. Jesus restored Peter. Kaya pinabalik ni Jesus si Pedro. And feed my lamb. Pakainin mo ang aking mga Peter kordero. could continue his ministry. At nagawang ipagpatuloy ni Pedro yung kanyang ministry. And last, Jesus predict the death of Peter. At na-predict na po ni Jesus yung kamatayan po ni Pedro. The last, John chapter 21, 25, verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit, marami pa ring ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulatin isa-isa, sa palagay ko, kahit sa libutang mismo ay hindi magkakasya ang mga aklat na isusulat. Yeah. Actually, there are so many things needed to be written in the Bible, Sa katunayan, napakarami pong mga bagay na dapat po pong isulat sa Biblia. but it's not possible, right? Pero hindi po yan maaari, di ba? Yeah. Anyway, God allowed the Gospel of John to us. Gayun pa man, ipinahintulot ng Diyos ang Ebanghelyo ayon kay Juan sa atin. Through the Gospel of John, we can know Jesus more clearly. Sa magitan ng Ebanghelyo ayon kay Juan ay mas makikilala natin mas malinaw si Jesus. And through Him, we can get the eternal life. At sa magitan sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, it's better, especially the newly saved, you try to read the Gospel of John more time than other Bible. Kaya lalo na po sa mga bagong ligtas, pagtuunan nyo pong basahin po yung Ebanghelyo ayon kay Juan ng mas maraming beses. And your salvation will be more sure and clear. Kung gayon yung kaligtasan nyo po, mas magiging sigurado at malinaw. Okay? Okay po? Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala. thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa kapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. Thank you for giving a great chance. We can learn the Bible through this Bible study. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng dakilang pagkakataon na matutunan ang Bibliang ito sa magitan ng Bible study. Let us more endeavor to know our Lord through the Bible. Naway higit namin pagsumikapang makilala ang Panginoon sa magitan po ng Biblia. Let us have a more strong faith by learning the Bible. At naway magkaroon kami ng higit na matatag na pananampalataya sa magitan po ng pag-aaral ng Biblia. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Maraming salamat po.